verse 16. 1 Corinthians chapter 9, verse 16. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. For if I do this thing willingly, I have reward, but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. What is my reward then? Verily, that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more, and unto the Jews become as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law is as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I have made all things to all men, that I might be all men, save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay makakaupo na, mga kapatid. Ang ating pong tema sa hapong ito is building bridges for salvation. Hallelujah. Siguro tayo, naglalakbay tayo. Marami na po tayong nakikitang mga klase-klaseng tulay. May tulay po na yari sa kahoy, may tulay po na yari sa bato, at mayroon din pong tulay na yari sa bakal. Kahapon pumunta kami ng Malolos, may nadaanan ako isang tulay, mga kapatid, na nasira ang gitna. Kaya nagkaroon ng traffic, mga kapatid, kasi nawasak yung gitna. Hindi ko alam kung nabundol ba yun o na ano ba ng baha, mga kapatid. Nawasak, kaya nagkaroon ng traffic at hindi makakatawid ang tao patungo sa kabilang ibayo. Everybody say amen. Hallelujah. So, ang tulay, dinisenyo yan para magamit. Kung halimbawa, katulad nung sa Ilocos ba yun, mga kapatid, na for almost 30 years, natapos yung tulay, mga kapatid. Kaya yung mga natives doon, bumaba sila, nagsasayaw sila doon sa napakalawak na tulay na yun. Dahil sabi nga, for almost 30 years, ngayon lang natapos ang aming tulay na inaasam-asam para makatawid kami sa kabilang ibayo para madala namin yung mga produkto. So, malaking bagay, mga kapatid ko, ang tulay para tumawid ang mga tao, mga kapatid. Nung umuwi ako, sometimes in Davao, mga kapatid, nung na nag-tracking ako, gusto ko lang, trip ko lang mag-tracking. Nakadaan ako sa San Juanico Bridge, yun yung pinakamahabang tulay, mga kapatid ko, patungo sa probinsya. Para ang mga tao ay makarating sa Davao, makarating sa Leyte, makarating sa iba't ibang mga probinsya ron, mga kapatid, kailangan dadaan doon, mga kapatid ko, at napakaganda ng tulay na yun. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. So, dito, mga kapatid, sa bagay na ito, napakahalaga raw, mga kapatid ko, yung bridge or tulay, mga kapatid ko, na tatawiran ng mga tao, mga kapatid. Kaya nga dito, ang effort ng mga taong gumagawa nito, ganun na lang, mga kapatid, ang construction nito, although kahit na hindi man natin aminin, may mga kickback na nangyayari, mga kapatid. Pero yung mga gumagawa, yung effort nila, mga kapatid ko, yung motivation nila para gawin ang mga tulay na yun, ganun na lang, mga kapatid, ha? Para mabuo lang, mga kapatid. Sabi nga, the builders were motivated by the needs. Kasi may pangangailangan, kaya motivated sila. Yung motivasyon nila, mga kapatid, yung pagpupursige nila na gawin yun dahil merong kailangan yung mga tao. Hello? Amen. Ganun na lang, mga kapatid. Kaya, dito sa bagay na ito, kung i-apply din natin ito, mga kapatid ko, sa ministry ng Magnificent God, meron din po tayong tungkulin as a Church of God na buuin at
itutuloy, mga kapatid ko, yung mga tulay ngayon ng kaligtasan para sa mga tao. Hallelujah. Dahil may mga bridges ngayon to salvation na nasisira, mga kapatid. Halimbawa na lang, nung isang araw, nung Biyernes, naka-headline sa Channel 5, mga kapatid. Nakakalungkot isipin. Kasi, nagulat nga ako kasi akala ko, pastor ng born again. Isang pastor pumatay at pinagbabaril yung enforcer sa may Bustos, Bulacan. Inubos niya yung bala ng kanyang magasin at pinatay at nagsisigaw ng masamang tao yan. Nakita ko, ministro. Nalaman ko, ministro. Sabi ko, ito na ba ngayon yung paglilingkod sa Diyos? Pumapatay ka ng tao para sabihin mong naglilingkod ka sa Diyos. Yun ba kaya ang totoo, mga kapatid? Kaya sabi ko may mga tulay ngayon na tila baga maganda tingnan, pero ang totoo niyan sa ilalim marupok. Yes, amen. Diba inaanay? Hello? Inaanay, mga kapatid, nasisira. Kaya sa totoo lang, mga kapatid, kung tayo as a Church of God gagamitin ng Panginoon sa mga huling araw na ito para buuin muli, kailangan walang anay. Kailangan di tayo magkaanay, mga kapatid. Amen. Amen. Kailangan totoo. We are serving God because our God is true, mga kapatid. Totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya never at never tayong gagawa ng masama para masabing naglilingkod tayo sa Diyos. Ang gagawin natin ay maging mabuti, maging mabuting mamamayan, magiging mabuting Kristiyano, magiging mabuti ang buhay natin. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Amen? Amen. Hindi po pwede. Kaya sabi ko, nagulat ako, Pastor, may baril. Ako wala naman akong baril. Meron ako Thompson Bible. Hindi po 45 caliber. Hindi. Thompson Bible, meron ako sa bahay. Chain reference, strong concordance, meron. Tinitingnan ko yun, binabasa ko yun palagi. Kasi kukuha ko ng mga verses doon, mga kapatid. Pero hindi yung baril na nakakamatay. Amen. Hello? Amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kaya ngayon, ang mundo nga, sabi ko nga, marami ng pagbabagong nangyayari, kaya kailangan natin, mga kapatid, kaya nga sabi nga, building bridges to salvation. Kailangan natin ngayon, magbubuong muli, mga kapatid ko, ng isang tulay, na kung saan matatag, matibay at ang pundasyong ito, walang iba ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ang pinaglilingkuran, ang Diyos ang karapat-dapat na sambahin, ang Diyos ang dapat mababalikan ng lahat ng pagpapasalamat dahil siya ang totoong Diyos na dapat paglingkuran. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya kailangan ngayon ng tulay para sa mga hindi naliligtas. Sa mga tao, mga kapatid ko, hallelujah, na nangangailangan ng kaligtasan, kailangan ngayon, mga kapatid, si Jesus Christ bilang isang tulay para ang tao makalapit sa Panginoon. At ang church yun. Sino yung church? Tayo. Ang church na pinagbuwisan ng Panginoon ng kanyang dugo, mga kapatid, hallelujah, na before, sabi nga ng Romans chapter 3 verse 23, hindi daw tayo umabot sa kalwalhatian ng Panginoon, walang naging matuwid, wala kahit isa, kaya walang matuwid, wala kahit isa, walang mabuti, walang makakarating ng langit, bumaba ang Panginoon para maabot tayo, dahil hindi mo kayang abutin ng Diyos, kaya siya na lang ang umabot sa'yo, hindi mo kayang ibigin ng Diyos, kaya siya na lang ang umibig sa'yo, inabot ka, and it was 2,000 years ago, upang may pagpapatuloy ng Panginoon ang kanyang misyon dito sa lupa. Amen. May misyon po siya. Hindi naman pwedeng siya nang bababa, mga kapatid, magsabi, oy, maglingkod kayo sa akin. Hindi pa napapanahon. Kaya meron siyang mission. Nung si Moses, mga kapatid, sabi ng Panginoon, Moses, ililigtas ko na ang bayang Israel mula sa Ehipto. Ginamit na si Moses. Amen. Ngayon sa panahon ito, mga kapatid ko, naniniwala ko, pwede rin tayong gamitin ng Panginoon. Amen. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, mga kapatid, na dapat nating maunawaan ngayon sa panahon ito. Ang sabi nga ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine
unto them. Kasi nga, binulag na daw ng Diyos ng sanlibutan ito. Ang sanlibutan ito upang ang mga tao hindi makakarating sa Ebanghelyo ng Panginoon na siyang kaluwalhatian niya. Amen. O, binubulag na ngayon. Yes. Maraming paniniwala ngayon, mga kapatid ko, nalihis sa paniniwala ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya nga yung mga lost people, mga kapatid, ang church talagang magpapakilala. Ang church talagang magsasabi kung gaano kabuti ng Panginoon. Kasi merong bumubulag, ikaw talagang magtatanggal ng puwing sa mata ng mga lost people. Ikaw talagang magtatanggal. Ikaw talagang maging testimony. Ikaw talagang maging liwanag. Ikaw talaga ang namumuhay sa buhay ng Panginoong Jesucristo sa lupa upang ang tao ay makakalapit sa Diyos. Amen. Everybody say amen. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Lost people, number 1. Pangalawa, the disconnected believer needs a bridge. Yung mga mananampalataya na hindi na mananampalataya. Yung mga mananampalataya na nangihina. Yes. Yung mga mananampalataya na wala na ngayon. Yes. Ang muli magtatayo ng tulay para makabalik sila sa Panginoon ay ang mga anak ng Diyos. Amen. Tayo yun. Tayo ngayon ang gagamitin sa mga huling panahon, mga kapatid. Sabi ko nga, pagka ang church, mga kapatid ko, hindi na nagproklama ng Ebanghelyo, ikaw ang kailangan ngayon to proclaim the gospel of Jesus Christ. Ikaw na ngayon ang magsasalita. Ikaw na ngayon ang magpapahayag dahil ayaw na nila. Tinatamad ng ibang Kristiyano. Yes. Amen. Wala nang gana. Hello. Amen. 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 Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Anong dapat gawin, mga kapatid? Ito ang sabi ni John, chapter 15, verse 12. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Yun na yung tungkulin ng church ngayon, ang umibig, Yes. ang magmahal, ang maging caring church. Wala nang maninisod. Wala nang titisurin. Dapat ang church ngayon na caring church. Diba? Amen. Kasi ang tao ngayon hopeless na eh. Ang tao ngayon problematic. Ang tao ngayon pag may problema, lalapit sa'yo, mga kapatid ko, kailangan mong arugain. Yes. Kailangan mong mamahalin. Kailangan mong pakasamahan. Kailangan, kasi ito yung commandments that ye love one another. Amen. Para walang patayan. Para walang samaan, para walang digmaan, tapatan ng pagmamahal. Di ba tama? Amen. Hindi na kailangan bakbakan ngayon, sigawan dito, sigawan doon, batuhan dito, riot dito, bugbugan dito, bugbugan doon. Hindi kailangan ngayon yan, ang kailangan ngayon, pagmamahal. Hello? Pag-aruga. Kaya sabi ko nga, ang church na ito ay magiging caregiver. Tagapag-alaga. Tama yun. Di bali lang ikaw mag-alaga, huwag ikaw maalagaan. Di bali lang ako ang maglalagay ng diaper, huwag akong nilalagyan ng diaper. Hello po. Amen. Tama? Amen. Ay, dapat. Paano natin masabi, mga kapatid ko, that we love God? Paano natin masabi, Lord, I love you? We must love one another. Yan yung bridge ngayon. Ang tulay ng pag-ibig, ang tulay ng pagmamahalan, ang tulay ng pag-unawaan. Yun ang kailangan ngayon ng taong church. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Pag-unawaan. Amen po ba? Amen. Wala nang bangayan. Tapos na po. 2,000 years ago na po yung bangayan. Yun yung kailangan ngayon, di ba? Kasi ang mga tao ngayon naghahanap, mga kapatid, ano ba talaga ang totoong church? Sa totoo lang ngayon, mga pangaral ka, mga kapatid, nonsense na ngayon eh. Pagbahay-bahay ka nga ngayon, mga kapatid, nonsense na sa mga tao eh. Ano yan? Pre-preho lang yan. Oh, pero pagka naipadama mo yung pagmamahal, mga kapatid ko, magkakaiba to ah. Hello? Amen. Amen. Yun naman talaga ang kailangan, mga kapatid eh. Kasi wasak na ang tulay ngayon eh.
winasak mga kapatid ko ng karahasan, winasak ng anumang mga kalamidad, winasak mga kapatid ko, hallelujah, ng